Elizabeth's POV. Nagising na halos magagabi na kaya tumayo na ako at lumabas ng silid. Tumungo ako sa kusina at naabutan ko sa Hector, nagluluto roon. He is cooking pork camonado which is my favorite. Smells nice. Saad ko na makalapit ako sa kanya. You're awake. He kissed me on my lips which makes my smile wider. I hugged him from behind and I feel he flinched a bit. Hindi naman to sanay na ganito ang gesture ko sa kanya dahil pinipigilan ko noong maging clingy at ayaw niya noon kasi mabilis itong mairita. But now, pakiramdam ko ayos dito ang ginagawa ko. Let me hug you this time? Pakiusap ko na kinabuntong hininga nito. Pinagpatuloy lang ni Hector ang pagluluto. Alam ko nag-uumpisa na itong mairita, ngunit hindi niya na lang ako pinipigilan. Humiwalay lang ako na makita kong tapos na siya sabay harap sa akin. He looked at me at kinuha niya ang isang kamay ko para pisil-pisilin. Nakakainis ba ako? Hindi ko alam kung bakit yun ang naitanong ko. Why you suddenly ask? Anito. You know, hindi ka naman sanay na clingy ako sa'yo at madalas tinatabig mong kamay ko kapag dumidikit ako sa'yo but now, you are allowing me. Sinasanay kong sarili ko, Elizabeth. I don't want you to feel hurt anymore just because of my insensitive gesture. Hector, I don't know what to say but thank you for trying to show me real gentleness. Naramdam kong hindi napilit sa pagkakataong to. I am not asking your love anymore. Sapat na sa akin na maayos mong pakikitungo at pagrespeto sa kasal natin. Mas lumapit ito sa akin, hinawakan na magkabilang pisngi ko at naramdaman ko ang paglapat ng labi nito. Napapikit ako upang damhin ang nakakahilong hatid nito sa akin. His kiss is now different compared to before which makes me giggle. Humawak ako sa batok niya to feel him more. Mas lumalim ang hagkan namin at nagsimulang maglakbay ang kamay ni Hector. Nagulat ako nang buhatin niya ako paharap kaya naipulupot ko ang mga binti ko sa kanyang bewang. Dito ko naramdaman ang galit kong kasangga. Maya-maya pa, mabilis na akong kinarga at dinala sa aming silid. Nang makarating kaagad nitong tinanggal lahat ng suot ko at doon namin pinaligaya ang aming mga sarili. That was good, Hector, saad ko habang nakahiga kami sa kama. Nasatisfy ba kita? Seryosong tanong ko kaya napaangat ito ng tingin sa akin. Yes, Elizabeth, I am very satisfied every time we make love. He suddenly pinched my cheeks because I'm about to space out. What are you thinking? Tanong nito. Marami. Isa na ron ang biglang pagbabago ng pakikitungo mo sa akin. People do change, Elizabeth. Simpleng rason, Hector, ngunit hindi ako kontento sa sinabi niya. Yes, people do change, but what is the reason of your sudden changes? I mean, you became real polite, sweet and caring to me. Nakakapanibago. Nasanay kasi akong wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Puno ng tanong ang aking mga matang nakatitig dito. Gusto kong makabawi sa ginawa kong pananakit sa iyo, Elizabeth. I made a huge mistake by hurting you so bad. Hindi ko matanggap sa sarili kong napagbuhatan kita ng kamay and worst, muntik pa kitang mapas lang. Seryosong sagot nito na kinatigil ko. He looked sincere at mukhang gusto talaga nitong bumawi. Naging maayos ang pakikitungo sa akin ni Hector na tila ngayon ay priority nito kung anong nararamdaman ko. He is now being careful with his words when he's talking to me. Hanggang ngayon, questionable pa rin sa akin kung matatawag na ba talaga akong martir na asawa. Hector, gusto kong malaman mo na appreciate ko lahat ng pagbabagong pinapakita mo sa akin. He suddenly kissed my forehead. Let's eat. Baka mamaya niyan umiyak ka na naman. Yakag nito na may halong pang-aasar kaya naman napanguso ako. Don't pout, Elizabeth. Baka gusto mong umisa pa. Kapag pinangalwalan ko, hindi na tayo makakakain sa pagod panigurado. Napabuntong hininga na lamang ako. Sige na, magbihis na tayo. Maya-maya sabay na kaming lumabas ng silid at bumaba patungong kusina. Nang maayos na mga pagkain, naupo na kami. I have a suggestion. Why don't we build a restaurant? Magaling kang magluto. For sure, papatok ka sa Pinoy cuisine. Suggestion ko. Umiling lang si Hector habang naglalagay ng kanin sa plato namin. Hindi kasyang oras ko, Elizabeth. Hindi ko linya ang food industry na ako pa mismo ang magiging chef or cook. Napaka-hassle. I already have my own company sa dapat pagtuunan ng pansin. Anito. You're wasting your talent. Giit ko. I am not wasting my ability to cook. Lalo na't ikaw naman ang pinagluluto ko. Nag-aaral akong magluto dahil sa iyo, Elizabeth, so it's not wasted.
Saad niya na ikinabigla ko. He learned to cook because of me? Why? Dahil sa akin kaya ka nag-aral magluto? Pero bakit naman? Nasabi kasi sa akin ng mommy mo noon na wala ka raw kasarap-sarap magluto and she advised me na matuto kong magluto in case at eto nga. Sagot niya na ikinawang ng bibig ko. Pero hindi nga ba ako masarap magluto? May pag-aalangan pang tanong ko. Ngumisi lang si Hector na parang nangaasar. To be honest, Elizabeth, madalas walang lasa. Kulang sa alat, kulang sa sangkap. Madalas mali rin ang paraan ng pagluluto mo. Akala mo palaging may sakit sa batong nilulutuan mo, kaya gano'n na lang katabang. Parang gusto kong maiyak sa sagot ni Hector. Agad naman itong napansin ang panlulumo ko and I'm about to cry nang bigla-bigla na lang tong tumawa. Pero imbes mainis ako, parang musika sa tenga ko ang malagong niyang boses. Higit sa lahat, ngayon na lang to tumawa ng ganito sa harap ko. His laughs are real. Huwag kang mag-alala, Elizabeth. Bawing-bawi ka naman sa akin pagdating sa kama. Saad nito ng mahimasmasan, ngunit tatawa-tawa pa rin. Umasim ang mukha ko at di ko na lang siya pinansin. Nag-uumpisa na akong kumain pero sa loob-loob ko, masaya akong nakikita ang dating Hector. Yung palabiro kong kababata noon. Pero maya-maya lang napansin ko unti-unti na itong nagseryoso habang diretsong nakatitig sa aking mga mata. Yumuko na lamang ako dahil hindi ko matagalan ang mga titig niya sa pagkakataong to. Elizabeth, I love you. Halos tumigil ang paghinga ko at hindi ko rin nagawang igalaw ang hawak kong kubyertos. I am literally shocked dahil sa narinig kong sambit ni Hector. Sinasabi naman palagi ni Hector sa akin yun noon, ngunit hindi ko maramdamang totoo dahil alam ko si Eleanor ang nilalaman ng puso nito. Ngunit ngayon, bakit parang biglang nag-iba? Pakiramdam ko ay para sa akin talaga ang sinabi niyang iyon. Pakiramdam ko tunay ngang mahal niya ako. Ngunit nasasaktan akong isipin na baka dala lang iyon ng pananabik at konsensya kaya nito nasasabi na mahal niya ako. Please Hector, don't say that. Saway ko rito. I said I love you, Elizabeth. Pag-uulit nito at sa pagkakataong to, mas seryoso na siya kaya naman nag-angat ako ng tingin. Nagtama ang mga mata namin at hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Puno ito ng mga samot-saring emosyon. Stop forcing yourself, Hector, please. Huwag mo kong paasahing mahal mo na ako dahil mahirap paniwalaan ang pagpapatigil ko rito. At hindi pa ako tapos kumain, ay tumayo na ako? Who told you na pinipilit ko ang sarili ko? Mukhang bibig mo palagi yan, Elizabeth. Alam mo ba talaga ang ibig sabihin ng napipilitan? Ikaw na nga ang may sabing hindi mo ako kayang suklian ng tunay na pagmamahal. Ani ako. Pero nagulat ako nang marahas itong tumayo at nilapitan ako. Didn't I tell you na inaaral kitang mahalin, hindi ba? But you know what? Manhid akong tao. Dahil huli ko nang napagtanto na matagal na pala kitang mahal. Napatulala ako sa sinabi ni Hector. Tama bang narinig ko? He loves me. Matagal na? When? Kailan niya iyon nararamdaman? Kailan niya iyon napagtanto? I am confused right now. Ngunit kita kong totoo ito sa sinasabi kahit ayokong maniwala. Huli ko nang napagtanto kung gaano pala kita kamahal, Elizabeth. I saw your picture with your damn ex and you were laughing with him na kahit kailan hindi ko pa nakitang tumawa ka ng ganon na kasama ko. I am so jealous, Elizabeth. I've never felt this with Eleanor before you. Sa'yo lang. The moment I saw you with another man, I realized na hindi pala kita kayang makita kasamang ibang lalaki. My tears started to roll down on my cheeks. His confession brings me to another world. Nakatitig lang ang mata namin sa isa't isa at kita ko na ang pamumula ng mga ito. Hindi nag-guilt o konsensya lamang itong nararamdaman ko para sa iyo, Elizabeth, kundi pagmamahal na talaga. Pasensya ka na kung manhid tong asawa mo na kung di ka pa makikitang may ibang kasamang lalaki, hindi pa malalaman ang tunay mong halaga sa akin. I am sorry for making you cry every night. Kaya nangako ko sa iyo nung gabing nasaktan kita, nababawi ako sa iyo, Elizabeth. Natutop ko na lamang ang bibig ko. And the next thing I knew, mabilis na akong kinabig sa batok at tinagka ng labi ko. Sa kabilang banda. Last night was different. Yes, Hector was gentle back then when we were having lovemaking. Hindi nga ito nakakadalawa noon. One round was enough for him. But now, parang kulang na kulang pa rin ang 3 rounds. Idagdag pa ang confession nito sa akin that he really loves me. Then he realized I was with Enzo. Napapaisip ako kung ganun nga ba talaga. Sa akin nga lang ba talaga malalaman ang tunay na halaga mo kapag sa tingin nila mawawala ako ng tuluyan ng mawawala?
So I don't know kung magiging thankful ba ako sa naging pagkikita namin ni Enzo dahil yun lang ang rason kung bakit nagising si Hector. Sa totoo nitong nararamdaman. To be honest, I really appreciate his confession and I will treasure it until my last breath. Masaya ako at yun lang alam ko. Enzo was now part of my past. We both separated our ways. Hindi man to naging ganon kaganda, ang paghihiwalay namin ay nanatili pa rin kaming casual sa isa't isa, like real friends. Pasalamat din talaga ako na 1 taon na kaming hiwalay at nagkaroon ng arranged marriage sa pagitan namin ni Hector. Yes, Hector hurts me physically and emotionally but I cannot deny the fact na kaya kong lunukin at balewalain yon dahil ganun ko siya kamahal. At dahil sa pagmamahal na ito, handa ko siyang patawarin ng paulit-ulit because I don't want to lose him. It took years before my wish was granted and now I'm really happy to know na natutunan na rin niya akong mahalin. Kasalukuyan ko ngayong sinusuklay ang buhok ni Hector gamit ang aking kamay. He is sleeping peacefully. It's already 6 o'clock in the morning but he's still asleep. I touched his cheeks. He looks tired but happy and satisfied. I gave him a kiss on his cheeks which makes him smile. Mukhang gising na ito, kanina pa, at nananatiling nakapikit na lamang. Marahil alam nito na pinagmamasdan ko siya. Good morning. Nakangising saad ni Hector and he held and kissed my hand na humahaplo sa pisngi ko. Napangiti ako. Good morning. Sorry nagising kita. Kanina pa ako gising. Inapit niya ang bewang ko para idiin ang katawan nito. Kinakadal mo na ako ngayon saad ko rito. I'm always cuddling you, Elizabeth. Until now, naninibago pa rin ako pero masarap sa pakiramdam na ganito siya sa akin. I feel loved and contented with him. Masanay ka na, Elizabeth. Hindi ba bumabawi nga ako? So let me. Saan nito kaya mas pinakatitigan ko siya? Hindi na ako nagsalita at nanatiling nakayakap na lamang. Maya-maya pa na pagdesisyonan naming bumangon na. Sabay na kaming nag-morning routine at nang matapos, bumaba na rin kami at tumungo sa kusina. We are preparing our breakfast nang maalala ko si Eleanor. Hector, I have to call Eleanor. Hindi ko alam kung gising na ito ngunit alam ko maaga naman tong nagigising sa umaga. Ilang ring lamang and she answered. Hello Eleanor, good morning. Kamusta ang pakiramdam mo? Magiliw kong bati sa kanya ngunit imbes na sumagot, wala akong narinig kundi ang pagduduwal nito. Nanlaki ang mga mata ko na hinarap si Hector kaya nangunot ang noon nitong nakatingin sa akin. What's wrong? Anito. She's vomiting, Hector. She has morning sickness. Taranta kong imporma ngunit nanatili lamang itong kalmado. It's normal, Elizabeth. Morning sickness is natural to her first trimester. Sad nito na parang wala lamang yon at muling tinuon ang atensyon sa pagluluto. I don't know but I feel bad for Eleanor. She's now carrying our baby but Hector looks like he doesn't care. I'm alright, Elizabeth. Don't mind me. I can take care of myself. Kailangan lang mag-adjust ng katawan ko. Saad ni Eleanor na mukhang hirap ang boses. Mariin lang akong napapikit. Hindi to dapat nag-iisa kapag gantong sitwasyon dahil sigurado hilo ito ngayon at paano kung ma-out of balance si Eleanor tapos biglang madulas sa banyo. Wait for me there. Pupuntahan kita? Nakatingin ako kay Hector nang mulitong lumingon bigla sa akin. No need, I'm a doctor. Alam ko ang gagawin. Giit muli ng kakambal ko mula sa kabilang linya. Kahit alam mo nang gagawin, mag-isa ka pa rin. Kaya pupuntahan kita, hintayin mo ko. Binaba ko ng tawag at lumapit kay Hector. Masaba ako itong tiningnan. Bakit ganyan ka tumingin? Tanong nito na mukhang wala siyang clue kung bakit ako galit. At nagtatanong pa talaga siya. Hector, we're talking about our baby. Pero bakit mukhang wala kang pakialam? I care about the baby, Elizabeth. Eleanor knows how to take care of herself. Ano bang gusto mo? Pumunta ako doon at hagudin ang likod niya habang nagsusuka siya. She told you she can take care of herself. You don't get it, Hector. Kahit man lang konting care, wala akong makita sa'yo. Anong care ba ang gusto mo na ipakita ko, ha? Iritado ang tanong nito. Pinipilit mo akong mag-alala kay Eleanor kahit wala akong nararamdamang pag-aalala. Baka nga kapag ginawa ko nga, bigla mo namang damdamin at mag-isip ka na naman ng kung ano-ano sa amin. Natahimik ako bigla. But my point here is, kapag hindi namin ilaga ang mabuti si Eleanor, baka may mangyari sa bata sa loob ng tiyan nito. I know I'm overreacting but it's our child we're talking about.
Hindi ko naman sinabi na aluin mo siya, hawakan o hagudin ng likod. Ang punto ko lang, anak natin ang pinag-uusapan dito, and to think na si Eleanor nahihilot nagsusuka ngayon, baka bigla siyang madulas o ano at bumagsak sa sahig dahil walang umaalalay sa kanya at maging dahilan pa yun ng miscarriage niya. Ilang sandaling natahimik si Hector, tila pilit iniintindi ang sinabi ko. Fine, tatapusin ko lang ang niluluto ko, pupuntahan natin si Eleanor at dadalhan ng breakfast. Doon na lang din tayo kakain sa kondo niya, saad nito. Mukhang naunawaan na ni Hector ang hinimutok ko, kaya ginawanan ko na lang siya na magaang ngiti. Matapos itong nagluto, nagbihis na agad kami at nang maayos na lumabas na kami ng bahay at tumungo na sa garahe. Sumakay na kami sa sasakyan at wala pang 30 minutos nang makarating kami sa kondo ng kakambal ko. Eleanor gave me her passcode in her unit so I entered without knocking. Kaagad akong tumungo sa banyo at naabutan namin tong nakaupo sa malamig na tiles habang nakasandal at halatang nangihina. Eleanor! Taranta kong tawag sa kanya kaya nag-angat siya ng tingin. I told you, I'm okay, Elizabeth. Saad nito kahit halatang di naman talaga siya okay. Dinalohan ko siya at inalalayan. I know you're dizzy. Hindi mo kailangan sabing okay ka kahit di naman talaga. Don't lie, Eleanor. Anak namin ang dinadala mo. Pagalit kong sabi ngunit kumiti lamang ito. Hindi ko naman pababayaan to eh. Katwiran nito, ngunit kahit inis ako, hindi ko na lang inuna ang negatibo kong emosyon. Tutulungan ko sana siyang makatayo nang lumapit si Hector, kaya't sabay kaming nagangat ng tingin sa kanya. Ako na, presenta nito kaya tumayo ako at iniyaan tong yumuko sa kakambal ko. He carries Eleanor in a bridal style which make her gasp. Marahil nagulat ito nang binuhat siya ng asawa ko. Nakasunod lang din ako sa kanila. Dinala ni Hector si Eleanor sa silid nito at maingat niyang inihiga sa kama. Huwag ka nang kikilos, I will bring your breakfast here. Walang emosyong saad ni Hector na ikinatango lamang nito. Siya nang lumabas ng silid at tumungo sa kusina para ipaganda si Eleanor ng pagkaing dala namin. Naupo ako sa tabi ng kakambal ko at pinasadahan ko siya ng tingin. She looks pale and weak. Ang lala ng morning sickness niya at nagkaganito itong bigla. Ano kayang pakiramdam ng buntis na merong ganitong morning sickness? Sana isang araw maranasan ko rin. Makalipas pa ang ilang sandali, muling pumasok si Hector sa silid habang bitbit ang breakfast tray at inilagay sa gilid ng kama. Sumilay naman na isang matamis na ngiti sa mukha ni Eleanor at nag-angat ito ng tingin dito. Thank you. Tila nahihiyang pasalamat nito. Are you okay now? Tanong na Hector. Yes. Umayos na ng upo si Eleanor at bahagyang sumandig sa headboard ng kama. You don't have to go to work. Ako lang bahala sa ospital kung saan ka nag-i-intern. Pautos na saan ni Hector habang pinapanood namin itong kumain. You mean, mag-i-stay lang ako dito sa bahay? Yes, you have to rest. Doktor ka at dapat alam mo yon. Kahit hindi mo linya ang pagiging OB, alam mong nagpapahinga dapat kapag gantong pasyente. Tamang asawa ko, Eleanor. You have to rest habang nagdadalang tao ka. Siya nang bahala sa trabaho mo. Sabat ko naman. Nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ni Eleanor na tila hindi talaga ito sang-ayon. No, kaya ko. Maiinip ako dito sa bahay. Huwag niyo akong pigilan magtrabaho gayong kaya ko naman. Morning sickness lamang to at normal lang talaga itong maranasan. Pero, Elizabeth, I know you're concerned about me and about your baby. Nothing's gonna happen, okay? Trust me, I can take care of myself kahit nasa trabaho pa ako. Putol ito sa sana'y sasabihin ko. Nagangat ako ng tingin kay Hector at pansin ko nakaekis ang dalawa niyang braso habang nakasandig sa may kanto ng pintuan. Mukhang ayaw pa rin itong makipagtalo pa sa kung anong gusto ni Eleanor dahil siguro alam nitong hindi ito papapigil. Kung ganon, sige, I will trust you. Pero kapag may hindi ka magandang nararamdaman, tumawag ka sa akin. Saad ko na ikinatango niya. Paano kapag busy ka? Si Hector na lang tatawagan ko para puntahan ako rito. Saad niya na ikinatigil ko. Paano ako magiging busy? Housewife ako. Si Hector palaging abala dahil marami itong inaasikaso sa kumpanya. Palagi akong may free time, Eleanor. Nasa bahay lang ako. I'm a housewife, remember? Kapag lang naman sis, hindi lang naman kasi ikaw may pananagutan dito at sa batang nasa tiyan ko, si Hector din. Kaya normal lang din naman siguro na kahit minsan, puntahan niya ako rito para tingnan man lang ang lagay ko.
Kita ko ang biglang pangunot ng noon ni Hector na tila ba hindi nito gustong sinasabi ng kakambal ko. Elizabeth will always check on you. Siya nang bahalang magbalita sa akin kung anong lagay mo rito. Kung may mangyari man, my wife can call me and I will be here as soon as possible. Kita ko na bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Eleanor. Fine. Kumain na si Eleanor ng tahimik at inubos ito. She looked satisfied with what? Gaya noong kumain ito ng lutong pasta ni Hector. Basta talaga luto ni Hector masarap. Puri nito sabay inom ng tubig. Kapag ako ang nagluto, hindi masarap? Tila may pagtatampong tanong ko na ikinatigal nito. Unti-unti itong natawa. Elizabeth, wag mo na akong tanungin, okay? Alam mo na ang sagot dyan. Sagot niya na may nakakalokong ngisi. Alam na alam mo kapag luto ng asawa ko, puna ko. Of course! Mukhang nabasa naman ang asawa ko ang iniisip ko kaya napabuntong hininga ito. Noon pa man maalam na akong magluto. Ginalingan ko lang ng pakasalan na kita. Kita kong napatikim si Eleanor. Mas ginalingan mo palang cooking skills mo para nang ipaglutong kapatid ko ng mas masarap kaysa sa luto mo sa akin noon. Mukhang di ko na yata nagugustuhan na nagiging takbo ng usapan. So what's her point then? Pareho lang kami ni Hector na napatitig sa gawin ni Eleanor dahil iba na kasi ang lumalabas sa bibig nito. She sounds jealous in short. Natural lang naman na pinagluto niya ka na mas masarap, ako ang asawa. Oh, wala ko ibig sabihin. Depensa nito. Let's go home, Elizabeth. Marami pa akong asikasuhin sa opisina. Yakag na ni Hector at nauna na siyang lumabas ng silid. Napabuntong hininga na lamang ako. Mukhang okay ka na. Maiwan ka na namin? Paalam ko sa kakambal ko. Buhat ng may kalamigan kong boses. Come on, Elizabeth. Wala akong ibig sabihin doon. Di wala akong wala. Magpahinga ka na. Babalik na lang ako ulit bukas o tumawag ka kung may kailangan ka at pupuntahan kita agad. Akmang may sasabihin pa sana ito nang talikuran ko na siya at hindi na lumingon pa. Lumabas na ako ng silid at nakita si Hector naghihintay sa akin sa pintuan ng unit. He looked annoyed. Sabay na lang kaming lumabas ng kondo at tumungo sa elevator. I told you. Saad nito nang makasakay na kami ng sasakyan. Yeah, she's obvious. Saad ko naman sa may hilot ng sentido at mariing napapikit. Ayos sa'yo ang ganitong setup? Kaya nga ba ayokong ituloy ang kahibangang to Pasaway ka rin, Elizabeth. Hindi ka nakikinig sa akin. She told me na nakamove on na si Eleanor sa ex niya, na alam naman nating ikaw ang tinutukoy kaya napanatag ako, rason ko. At naniwala ka naman. You know what, Elizabeth? Pasalamat ka wala na akong nararamdaman ni ikatiting dyan sa kapatid mo, kundi talagang pagsisisihan mo to. Frustrated nitong sambit habang nakatingin sa labas ng windshield. Yes, I am very thankful, Hector. Pero wala na ring magagawang pagtatalo dati Nandito na to. May laman na ang tiyan niya kaya ikaw na lang umiwas at tayo na lang umintindi. Pasaway ang kapatid mo. Alam mo yan, Elizabeth. Alam ko, he hissed. At nagsisisi akong pumayag ako. Kung hindi natin to ginawa, edi iniwan mo ko. You know how desperate I am, Hector. I kneeled in front of you. I begged. Kung ikaw nagsisising ginawa natin to, pues ako hindi. Kung ang kapalit naman ito ay ang hindi mo pag-iwan sa akin. You are so selfless, Elizabeth. Ngumiti ako. Selfless for you. Iniisip ko lang mararamdaman mo. Thank you, Hector. I appreciate it. But you know what? Habang nakikita kong wala na siyang epekto pa sa'yo, pumapanatag ang loob ko. Yun bang tipong kahit anong lumalabas sa bibig ni Eleanor na pagpapaalala sa nakaraan ninyo, hindi na ako gaanong naapektuhan dahil alam kong tapos na ang lahat sa inyo at wala ka ng balak pang balikan siya? Tss! Baliw ako kung babalik ako kay Eleanor gayong kasal na ako sa'yo. I admit that I'm crazy pero hindi ako ganon kababaw na lalaki. Huwag mo na lang pansinin kung ano man ang sinasabi ni Eleanor. Madalas baliw pa rin ang kakambal mo. Ayun nga ang ginagawa ko At hindi na lang ako nagpapa-apekto as long as alam ko na hindi ka naapektado. Makahulog ang saad ko na siyang kinatahimik nito. Kailangan ko na lang ding magtiwala sa asawa ko. Sumusugal ako dahil desperada ako. Asawang desperadang mabigyan siya ng anak. Asawang desperada sa pagmamahal niya at kahit alanganin ay ipagpipilitan, wag lang man niya akong iiwan.